sa SOCMED. Sinasabi nila na may mga content na sinasabi na ibinenta ni Duterte yung West Philippine Sea. Walang ibinenta ang dating presidente kasi ang katunayan, walang isla, kahit isang bato man dyan or isla sa West Philippine Sea during the time of the former President Duterte. Wala isa. Mayroong nawala nitoong panahon ni Pinoy, saka panahon ni Marcos may nawala, pero during that time wala. Saka bakit nga naman natin nasabi na na ginagamit nila sa propaganda yan, lalo na ng administrasyon na ito. 'Di ba sinasabi ni Bonget na pag naan sa media siya na amin yan. Kahit 1,000 at 1,000,000 mo na sabihin na amin yan at murahin mo sa media ang Chinese government, kung hindi ka naman nakikipag-usap doon sa presidente ng China, kay Xi Jinping, at hindi mo sinasabi sa kanya yon na amin yan, walang movement. Actually, sabi nga nila is, ito si Tariela, sabi niya is kapag naupo daw ang mga pro-China na mga senador na ang tinutukoy niya ay itong PDP laban saka yung mga ini-endorse ng ating dating Pangulo. Ang sabi niya, mahihirapan daw ang ating presidente na isulong at makuha yung West Philippine Sea. Mag-iisip ka. Unang maiisip mo, kung totoong gusto mo na kunin yung West Philippine Sea at igiit yung ating karapatan dyan, bakit hindi mo kausapin ngayon Xi Jinping? Bakit sa media ka nagngangangaw-ngaw at nagngangangal-ngal? Di ba? Ano lang yun PR lang yun PR stunt ang tawag doon. Yun po yun. PR stunt po ang tawag doon sa na yun, sa ginagawa na yun ni PBBM. Walang epekto. Kahit pa murahin niya si Xi Jinping, wala yun. So, walang movement. Ang kinakailangan po na gawin ay makipag-usap siya. Tapos ano pa ang maiisip natin doon? Kung totoo na mahihirapan si PBBM kapag ang naupo ay ang PDP laban dahil sa kanyang aligasyon na pro-China itong mga to, hindi daw maisusulong yung tinatawag na modernization ng AFP. O di ba kayo nag-iisip? Sino ba ang nagsulong ng modernization na yung mataas na pondo ngayon ng AFP para sa modernization? Hindi ba si Bato? Kaya nga masama ang loob ni Bato Anong sabi ni Bato? Binawasan ng 10 billion yung modernization. Diba? Binawasan ng 10 billion na modernization. Paano mo ipagtatanggol yung West Philippine Sea kung ito namang presidente at yung pinsan niya hindi dinagdagan ng pondo? Diba? Iba yung sinasabi nila doon sa ginagawa nila. Madaling madistinggi talaga po So, sino ang lumalabas ngayon na pro-China? Ang pro-China yung administration. Kasi hanggat hindi po sila gumagawa ng aksyon para igiit yung ating karapatan doon sa West Philippine Sea o doon sa 200 nautical miles na pag-aari ng Pilipinas at control natin, may jurisdiction tayo, wala. Hindi uusad yan. So, lahat po yan ay pawang propaganda at distraction sa mga Pilipino. Ang totoong issue, kaya ayaw po nila na matapos yung issue na yan. Diba? Kaya ayaw po nilang matapos yung issue na yan ukol dyan sa West Philippine Sea sapagkat yan po ay ginagamit nila na propaganda. Sila mismo ang yung left, ayaw niyang maayos ang issue na yan. Kasi pinagkukunan nila ng pondo yan sa tuwing meron silang mga ginagawang eklabo dyan. Pondo yan diba? Pero ang totoong gustong may maayos yan, ang dating Pangulo, BP Sara, itong mga PDP laban, at kaming mga supporter ng Duterte, o ng PDP laban. Ang gusto natin, makuha na talaga yan. Ba't hindi natin makuha-kuha yan? Diba? May nagsabi na ba dito kahit si Tariela sabi niya, atin yan. Pero bullshit yung sinasabi niya. Kasi hindi naman niya pinapaliwanag sa Pilipino bakit naging atin yan. Diba? Bakit naging atin yan? Anong pinagkukuhaan natin ng karapatan? Yun dapat ang pinag-uusapan dyan. Dapat nililinaw na niya
Putya, kahit nga ako, putyo-putyo ako eh. Di ba? Kahit ako, kupa lang ako eh. Nakakapaglagay ako ng visual aids dito kapag ano eh. Kapag nagpe-present ako dyan eh. Di ba? Oh, tingnan nyo sa isang account ko, ini-slice ko, di ba? Ako nakakapag-present ako ng ano, ng unclos. Kupal nga lang ako. Oh. Pero sila, naturingan ako, modor, naturingan na nasa gobyerno, may pinakita ba sila ni isa man lang na artikulo o artikel ng UNCLOS at pagbabatayan natin na dahil na yan ay sa atin? Di ba? Wala. Wala naman silang pinapakita eh. Diba? Kahit yung arbitral ruling, diba? Wala namang pinapakita. O tayo may papakita tayo, siga nga lang yung ating kapart. Ayoko lang mangyari yung katulad kagabi na presentation na ako yung nagpipipindot dito para lang lumabas yung ano. So sa live studio natin yon. Siguro bukas okay na si Siga. Katulad ng unang ginawa namin presentation. Actually, hindi ko na lang ipinopost dito. Sa kabilang account ko pinopost yung mga slice. Pero yung live, dito na natin gagawin yon. Saka yung mga DDS po, no, meron ding ibang misinform po sa inyo na sinasabi na wala talagang West Philippine Sea. Hindi po, meron pong West Philippine Sea. Mga ka-DDS, meron pong West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea na po yun yung po ay administrative order during the administration of Pinoy. So, kahit pa paano, kumbaga, igalang natin din yun. Kumbaga, administrative order, isang nagpapatunay yun na tayo po ay kinikilala natin yung 200 nautical miles at ang pangalan nun ay West Philippine Sea. Sa atin po yun. Ang problema lang natin ay papaano natin i-implement. Di po ba? At makilala ng international community yung pangkatawagan pong West Philippine Sea. Diba? So, yun po ang ano natin, yun ang gusto natin na tawag dito na maunawaan ng mga Pilipino. 200 nautical miles, atin yun, meron tayong jurisdiction doon. Yung first 12 nautical miles natin na tinatawag na territorial sea, saka internal waters natin, sa atin po yun, may soberenya tayo doon. Pero paano natin nga po igigiit? Yun ang pinagtatalo-talunan. Kasi yung iba, hinahaluan na po ng politika. Ginagamit nila na political weapon po yun. So dapat ang pag-usapan po dyan is paano natin igigiit. Ano ang diskarte ng gobyerno natin para kilalanin ng China. Kasi yung China po ay talagang nag-ratify po sila sa UNCLOS. Noong ni-ratify nila yung UNCLOS, yung 1982 UNCLOS, yung UNCLOS 3, winave na po nila yung tinatawag doon na rights nila doon sa tinatawag na 9-dash line. Wala na pong 9-dash line since nung i-ratify nila yung UNCLOS. Invalid na yon. Kumbaga, winave na nila. Wala na yung 9-dash line na yon. Actually, lumabas lang nga yung 9-dash line na yun is nung 2009 uli. Diba? Pero, for the succeeding years, hindi na po nila uli iginiit yon. At ang media na lang po ang palaging naglalabas nun. Pansinin nyo ha, sa galing ng propaganda against sa China, meron ba kayong napanood na mismong China ang nagsabi na, ay, yung 9-dash line, amin yan. Wala, kasi alam nila, winave na nila yon. Wala na yung 9-dash line na yon. Dati actually, ano pa nga yan eh, 11-dash line pa nga before yan. Pero winave na nila yon. So, ang usapan na po dyan ay yung UNCLOS. Diba? UNCLOS ng pag-usapan. Nilinaw lang po doon sa arbitral ruling na yung inulit lang ni arbitral ruling eh. Kasi matagal ko nang nabasa, hindi ko uli nababalikan. 2017, yung sa ruling na yun, parang inulit lang niya yung mga articles doon sa UNCLOS. Actually, parang yung complaint natin doon is 15. May 15 na sentence doon na tayo ay nagreklamo against sa China, pero merong mga parang 7 lang yata or 6 ang nag-take cognizance ng arbitral court. Parang 6 o 7. Something like that. Yun lang ang take